Tumatayo po yung balahibo ko sa kamay. Grabe, kinikilabutan ako habang nire-review ko yung laban na ito. Matindi po kasi. Ito po ay laro ng isang international master from Philippines na si I.M. Chito Garma laban po sa 8 years old na si Marius Constante. Yung huling video ko po, siya po yung topic dun eh. Kasi naka-medal po siya sa Asian Championship na under 8 eh. At ngayon, naglaro po siya sa isang open tournament, yung AQ Prime Manila Chess Tournament. Parang Christmas tournament ito. Medyo invitational yung dating na ginanap po dyan sa Pilipinas. Ang time control po nito is 60 minutes plus 30 seconds increment. Standard. Long game. Grabe po yung laban. Grabe. Abay, i-analyze na po natin at sabihin nyo kung ine-exaggerate ko lang o hindi pagkatapos natin i-analyze. Tingnan nyo po puti po dito si I.M. Chito Garma. Ang tinira niya po ay E4. Pagka-E4, nag-C5 si Marius. Tapos ang tinira ni I.M. Chito, B4. Yan yung tinatawag nilang wing gambit. At gusto ko lang pong sabihin sa inyo, ito pong si I.M. Chito, isa pong veteranong international master ito. Nung kabataan ko po, nung active pa ako naglalaro, lagi ko po ito nakakalaban at maraming beses po ako natalo dahil sa kanyang style po na magulo talaga. Pagdating sa paguluhan, napakagaling nito ni I.M. Chito. Ngayon, ito pong wing gambit, ang idea po nito is kinakapture po yan eh. Bakit? Para makuha mo yung sentro with the D4. Ayan, ang lakas ng sentro. 1 pawn down, pero nakuha yung sentro. Mamaya pa pinapakain pa yan eh. Ngayon, dito po sa wing gambit, ang best move dyan, D5 talaga. Ayun. So, pag tinulak kasi niyan, para magiging Caro-Kann or French siya na nakalabas, ganun po mangyayari dyan. Lalamang talaga ang itim. Slightly better lang naman. Yan talaga yung best move dito. Ngayon, tinanong ko si Marius. Sabi ko, Marius, alam mo ba to? Kasi, usually, yung mga batang 8 years old, alam nyo po, pag tinirahan nyo ng wing gambit, automatic, hindi nila alam yan. Kaya nga po yan yung ginamit ni I.M. Chito eh. Kasi style po talaga yan. Pag mga veterano kakalaban mo, bata, tirahan mo lang na magulong opening, eh, madali mong tatalunin. Kasi hindi nila alam. Ngayon si Marius daw, hindi niya alam to. Nag-isip daw po yan ng mga 5 minutes para sa tiradang D5. At nakita niya yan daw yung maganda. Ano ba idea kasi ng D5? Yun na nga, pag tinulak mo, parang French lang po yan. Na nakalabas po yung bishop. Napakaganda nun. No? 1 pawn up ka pa. Kaya ang ginagawa dyan, tinitakes. Ngayon, pagka-takes ka, capture mo yan ng Reyna. At ang magiging ending po nito, ganito, magsisipot po yan, linya po yan, kakapturein mo, knight takes, hitting the queen, tatakbo yung Reyna. Actually, pwede din po sa A5. Ang iniiwasan lang doon yung ganito eh. Okay? So, umatras po sa may D8, nag-bishop to F4 o ang pinaka-idea po niya, pwedeng gumanon later on, pwede dito, check dito, may mga D5. Talagang gustong umatake ni I.M. Chito na sinagot lang ni Marius ng E6. Pagka E6, nag-D5 lang si I.M. Chito. Yun na nga. Oh. Kasi pag kinapture mo yan, takes, ayan, may threat agad dito. Tapos ayan papaparating. Oh. Kung ikaw bata dito, kakabangke. Kasi inaatake ka na. Pero Marius, relax lang. Tumira po siya ng hindi mo aasahan talaga. Hindi po ito best move, pero papasok sila sa mas salimuot na mundo ng laro. Grabe. Kasi ang normal po dito, para maiwasan yan, mag-A6 ka lang. Or mag-Knight F6 ka lang, develop ka lang. No? Mag-develop ka lang kasi pag kinapture naman yan, palit mo lang yung Reyna. Pero si Marius, alam mo kung ano tinira niya? Grabe. Bishop to B4. Surprising po yan sa kadahilanan na may Queen A5. At pagka Queen A5, slightly better ang puti. Bakit slightly better lang yan? Di ba check na yan, libre pa yung bishop. Nakita to lahat ni Marius, may Knight C6 pala kasi siya. Hindi mo ma-capture basta-basta kasi capture with a check. Baka mamati ka pa yan. Nandun yung nandun yung Reyna eh. May threat pa dun eh, no? Mali-mali pa araw ko pero naiintindihan nyo naman kung anong sinasabi ko, di ba? Anyway, kahit mag Knight C6 ka pa, may simple castling. Grabe yung castling. Pag kinapture mo yung kabayo, may text dito, hitting the queen, may capture pa doon, discovery check, ayun, mapopromote. Grabe po.
Nakakatakot. Pero si Marius, tinira niya yan, yung knight c6 na yan, dahil nakita niya hanggang dyan, meron siyang queen to f6. Hanip na bata to, 8 years old lang to. Number 1 engine move yan. Ang idea po niyan, capture dito, capture dun. Nasinagot ni IM Chito ng number 1 engine move din. Kinapture niya lang po yung kabayo. At sinagot naman ni Marius, number 1 engine move, queen takes c3, capture with a check. Na pagkatakbo, ito, number 1 engine move na naman si Marius. B5 lang. Grabe naman yun, no? Grabe understanding ng bata, no? Nakita niya, yan lang yung only way para wala yung idea na mabubuksan yung diagonal. Pero libre po yan, kinapture po yan ng bishop, diba? And then, ito na naman si Marius. Number 1 engine move na naman. Pusang gala. Alam niyo yung mga tiradang makikita dito ni Marius, ha? Kala mo home prep. Pero tinanong ko yung bata, hindi niya daw talaga alam pagka B4. Kinapa niya lang to lahat. Tingnan nyo, ha? Tinira niya ko dito, E5. Hanip, no? E5 lang. Anong idea? Wala yan. Di siya natakot sa mga ganyan. Ito po idea niya. At ang sinagot na nga ay C7. Kining mo ba lang? Pagka-king move, tinirahan pa yan ng matindi. Bishop to D7 lang. Ayan. Prevent yung pagpunta ng bishop doon, hinarangan. Pag kinaption mo, baka halos mamati ka na dyan, boy. Luluwa yung king eh. Kaso Marius, alam kong ginagawa ko. 8 years old ako, pero alam ko na yan. Nag-bishop to B7 lang. Number 1 engine move. Ayan yung threat niya, oh. Nasinagot ng bishop to F5 to prevent yung E4. Ibalik ko lang po, no? Yung tinira po ni IMG2 na to, kahit ako ititira ko yan. Kasi depending while threatening a check. Pero according pala sa engine, ang best move is makunat na F3. Equal. Ipapakain mo to, tapos saka ka magdi-develop, tapos may check dito, ganun. Equal daw for some reason, sabi ng engine. Pero, bishop to F5 ang tinira ni IMG to, na may threat po siya dito, na sinagot lang po ng capture. Hindi man lang kinabahan si Marius. Alam kasi ni Marius na pag tsumek pala yan dito, ipakita ko na, no? Pag tsumek po siya dito, pagka king F6 mo, wala nang kasunod. Ang pinaka-check mo na lang is dito, pero hindi maganda kasi kakainin, takes, tapos may babagsak doon. Naubos na yung pyesa mo, may threat na naman doon. Grabe, ang tapang ni Marius dito, nakikita niya yung mga best move. Okay, balik po natin doon. Kaya ang tinira po dito ni IM Chito, nag-knight to E2 muna. Hitting the queen na tumakbo sa C5. Hitting the bishop naman na tinirahan lang ng knight to D4. Defending the bishop, binubuksan yung file. At alam nyo, pag ganito pong mga sitwasyon na yung king mo nasa gitna, alam mo kahit matanda naglalaro dito, kahit title player, mahihirapan makakita ng mga best move. No? Mahirap. Nakakatakot yan yung king mo nasa gitna. Pero alam nyo ba, according sa engine, lamang dito ang itim. Ayan, oh. Negative 2.8. Basta itira mo lang yung mga tamang tira. Which is simple. King F6 lang. Nakita ni Marius yung number 1 engine move. Kining movean lang. At sa position mo na ito, ang daming nangyayari. Nakakatakot. Sa totoo lang. May pass pawn ka dito eh. No? Yung king mo nasa gitna eh. Pero, wala palang magawa yan. Ang tinira na nga lang po ni IM Chito is nag-C8. Grabe, no? Pagka C8, kinapture po yan ng bishop. At dito po, si Marius medyo nagkamali na. Balik lang po natin, no? Hindi ko po sure kung time pressure na sila dito. Kasi ang hirap ng position. Pag ganun ka hirap position, mo kailangan i-analyze eh. Ang best move daw po kasi is capturein mo yan ng tore. Kala mo kasi maka-quality down ka pero may check. Ayun po mangyayari. Example, kinapture po yan, bishop to E4 check. O pwede naman magharang, di ba? Knight to E7 lang daw. O anong meron? Pusang gala, gaganong kasunod. Oh. Hirap ni. Eh syempre gagalaw mo to, kakainin yan eh. Grabe, yun lang pala ang gagawin. Anyway, balik po tayo doon. Ang tinira kasi dito ni Marius is nag-bishop takes, which is
Ito, bishop takes, which is parang normal lang naman. Kainin mo ng bishop para pag kinapture niya, babawiin mo. Yun yung ginawa ni Marius, binawi niya. Pero it turns out, hindi pala best move yung rook takes to c8. Hindi best move yan. Ang best move dito is rook b8. Hirap makita nun. Kusang gala. Kasi ako magro-rook take c8 ako dyan. Yung pinakasimple. Pero ito daw tire. Ang idea niyan, gaganito ka. Discovery. Ngayon, pag humarang, let's say, okay, itakbo natin to, di ba? Magbi-bishop to c3 ka ba? Hindi. Pag nag-bishop to c3, tirahan mo lang daw. Grabe yung engine, no? Knight to e7. Oh. Pag gumanito, queen to e5. Grabe namang engine to. Kakatakot. Di makaganon dahil may ganun. Pero, yan ang best mo. Hirap makita niyan. Yung king mo nasa gitna, no? So, lamang daw po yan. At ang mga susunod na tira, sisimplehan mo na. Ayan, nasa gitna yung king. Ayan, no? Ganun daw gagawin mo eh. Pero mahirap makita yan. Engine lang makita niyan sa ganitong klaseng laro. Kaya nga po ang ginawa po ni Marius is simple rook takes. Na sinagot ng rook to c1. Na hinarang lang yung bishop. Pagkaharang ng bishop, nag-queen to a6. Na sinagot ng queen to b6. Ayun. At pagka-queen to b6, capture takes. And then, nag-knight lang po sa may b5 na pin yung bishop. At ito po ay nauwi lang sa endgame. Nag-king move, hindi na kasi madepensahan. Capture. And then develop. So, ang ending after ng maraming kaguluhan, 1 pawn up lang si Marius. Grabe, no? Naisurvive niya ito at nadala niya pa sa endgame na lamang siya, no? Anyway, nag-rook to d1 yan, nag-knight jump hitting the pawn, tumakbo, check, hinarang, ayun, bumalik pero kinain na yung pawn. Kinapture din po yun, pumunta dun yung kabayo, chumek, takbo, nag-rook doon, nag-rook to defend the pawn, nagpasok yung tore, bumaba yung king, tumalon yung kabayo, tulak ng pawn. Grabe lang, oh. Kasi naramdaman ni Marius, wala siyang improvement dito siguro, sa kabila ako, tama nga naman, dyan siya lamang ng pawn eh. Anyway, nag-king to c2, tumakbo with a check, aba, mali ata yung king to c2, kasi pagka ganun, nakapture yung pawn eh. Ayun, no? Pagkatira ng knight doon, tumakbo yung kabayo to defend. Ayan, may check kasi. Ayan, gumanon. Ginamit na po yung kanyang tore. Bumalik, pinin. Tumira doon, chumek lang. Lumapit, nag-knight check. Tumakbo doon, nag-knight check ulit or rook check. Tumakbo yung king. Tumalon doon yung kabayo to defend the pawn. Grabe ha, may threat pa. Tumira po yan ng king move, nagtulak ng pawn sa may g6. Grabe yung g6, oh. Simpleng-simple, ayaw patalunin. At tingin ko po ang gagawin yan, pupunta na yan dito eh. Anyway, nag-king move, nagpin na nga. Ayun. Kasi lamang siya ng 2 pawn sa endgame na to. Pag napalit yung kabayong magulo, wala na, tapos na. Anyway, dumipensa, tinulakan lang ng pawn. Grabe, ganda ng tira ni Marius. Ayan, no, mamadaliin niya yung pass pawn. Nag-atake sa kabayo na sinagot lang ng boom badabim b5. Pinakain, no? Pero hindi mo basta-basta matakes yan. Kasi pag tinakes mo yan, capture dito, capture ka doon, pinalit, ang bilis ng pass pawn, di abutan. Grabe. Kaya ang ginawa is nag-king move, hitting the rook, pero boom, depensa sa tore na may check pa sa king, napatakbo, tulak na naman, ayan na, nagmamadali na yung pass pawn, inatake yung kabayo, abay, isang matinding tira, atakado yung tore, depensado yung kabayo, ang tanong, libre po yan, diba, abay, ginanito lang, knight e2, na pa-resign. Wala eh, ang gagawin mo, 1 piece down, tapos ang bis ng pass pawn. Grabe yung ginawa ni Marius dito. Parang hindi 8 years old. Parang hindi 8 years old. Ako, wala akong masasabi sa ginawa ni IM Chito. Kasi maganda yung ginawa ni IM Chito. Yung approach na yan talaga is, pambata talaga yan, 8 years old. Pero wala namang 8 years old na ganito klase mag-isip at tumirap magplano eh. Kung ako ata yung luck dito, baka matalo pa ako kay IM Chito eh. Mahirapan akong ano yung tira dyan, kapain nung kabataan ko, no? Kasi actually, marami akong talo kay IM Chito because of
complication dahil magaling sa complicated. Pero itong batang ito, Marius, nakita niya lahat yan. Lahat po yun, number 1 engine move na, except yung Bishop B4, hindi siya number 1 engine move. Pero after Bishop B4 na plinano niya, lahat po tama tira niya Ayan lahat yan. Lahat yan number 1 engine move ano mas? Ayan, hanggang dito. Ayan, hanggang sa King F6, number 1 engine move. Dito lang siya hindi nag-number 1 kasi ang number 1 dito, rook takes, no? Pero grabe naman yun. Ayop na bata yan. Ano kaya kinakain ni Marius? Para gumaling ng ganyan. Tanong ko nga yung nanay kasi papakain ko sa anak ko. Anyway, exaggeration ba yung ginawa ko? Nakinikilabutan ako. Talagang sobrang namangha ako, kinikilabutan ako sa tiers. Pusang wala, hindi to bata. Isipin mo nga, engine yan kung hindi yan over the board Seryoso, kuwari naglaro kayo online, 8 years old, abay, re-report mo yan. Sabihin mo, engine yan, walang batang ganyan. Grabe si Marius. Ang tindi. Wow. Hanip na yan. Nakakabilib. Ang medyo nakakalungkot lang po dito, kasi si Marius, kilala ko yung parents niya. Ang laki na potensyal, pero wala pong enough na support para po makapaglaro ng malalaking tournament abroad para ma-expose na yung bata. Kasi exposure lang kailangan nito. Nakita nyo yung nilaro niya sa Asian Championship na inanalis yung laro. Doon kasi sa torneo na yon hindi siya ganun kasi ka-experience pa. Hindi pa siya magaling sa time management. Medyo mabilis tumira. Pero sa pagkakataong ito, grabe daw mag-isip na si Marius kasi na-realize niya na agad. Sabi niya, pag mabilis pala akong tumira, talagang mahirapan ako pag malakas kalaban. Kaya kailangan ko mag-isip ng mabuti para maiwasan yung blunder. At yun na nga, nag-iisip na. Nakita niyo yun? Ano lang yun isang tournament lang yun. Big improvement agad. How much more kung makasali ito na maraming tournament? Kaya sana may sumuporta. Sana may sumuporta sa bata na to. Ano to? Future of Philippine Chess to. Future of Philippine Chess. Talagang aabangan nyo to in the future. Ako, kumpiyansa ako. Malayo mararating nito. Tulad nga ng sinabi ko, wag lang tumigil sa paglalakad. Hindi. Basta tuloy-tuloy paglalaro training. Ayan. Shoutout kay NM Noel de la Cruz, yung coach niya na kumpare natin. Shoutout din kay Sir Jojo Legaspi na tumutulong din kay Marius at iba pang tumutulong sa AQ Prime kay Attorney Alegre. Salamat po sa pagtulong ninyo sa mga chess player. Sana maraming tumulong kay Marius, no? Paano kaya to, no? Tulungan nyo nga ako. Hanapan natin to ng matinding sponsor. Kasi pagdating sa financial, wala ako nun Kapogian lang meron tayo Kasi grabe na to Ano na to talagang future of Philippine chess na to. Kung mabibigyan ng suportang matindi. Tuloy-tuloy ito, baka next Wesley so. Hindi ako nag-exaggerate. Kasi na-observe ko din si Wesley so paglaki niya Parang si Wesley so. 8 years old lang to guys, 8 years old. Ganyan maglaro. Saan kayo nakita niyan? Anyway, salamat po sa inyong panonood. Muli ito po yung Coach P. The Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless mga kabiyahe. Thank you. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.